Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Ini nga huni, mo'y timailhan nga ang atong programa, ang kaibulungan ano sa Dios, mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay. Sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisuportahan usab sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church Alcantara Comunal Tibungco Davao City, Grace Christian Church Chadim Subdivision Panabo Davao del Norte, Grace Christian Church Tugwak Libwak Babak Island Garden City of Samal, o Grace Christian Church Ula Los Amigos Davao City. Ingon usab sa atong kaubanan sa Bohol, no? Sa ato ang main nato nga kasimbahanan sa Grace Christian Church Bohol Incorporated. Makita ka na sa number 12-A Old Airport Road, Purok 4, Buay District, Tagbilaran City. Mao kana ang ato ang main nato nga church, no, dito sa Bohol City. Og ato sab nga kaubanan sa simbahan sa Cagayan de Oro City, ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto, no. Makita na siya sa Masterson Avenue Zone 8 Upper Kanituan, Cagayan de Oro, no. Ang pangalan sa church dito CDO Grace Doctrinal Church Incorporated. Kini nga programa gisponsoran sa under kini siya sa MGDM, no? Og pastor, sa dili pa ta magsugod, magatimbaya na ta, no? Okay, magatimbaya kita sa tanan natong mga kahigalaan, mga kaigsunan nga nagasunod nining atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Ginatuyo ginato kini siya nga aduna kitay panahon sa pagtimbaya tungod kay nasayod kami nga kamo ana nagapadayon sa pagsunod nining atong programa. Og ang among panghinaot nga ana kamo sa maayong kahimtang og ilabi na gyud sa atong espiritual nga pagkinabuhi, padayon kita sa pagtubo, paglambo ngadto sa Kristohanong pagpangalagad. Yes. Una, akong ginatimbaya ang tanan natong mga kaigsuonan sa Island Garden City of Samal, sa Grace Christian Church Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal, ang mga Vicoy family, mga Lutang family, Umaga family, o sa uban pa diha, no? O usab sa Ula Los Amigos, andes pagdumala ni Jongjong Amura, mayong hapon kaninyong tanan. O usab, yapin na lang nako Pastor Ruel, ang imuhang simbahan sa Panabo, sa Chadim Subdivision, no? Grace Christian Church, Panabo, Chadim, no? Subdivision, no? Yes. Davao del Norte, no? Mayong hapon kaninyong tanan din na. O sa mga kaigsunan usab sa Tibungco, Grace Christian Church, mayong hapon kaninyong tanan. Ngayong hapon. Well, ilakip na to Pastor Ruel ang mga kaigalaan na to sa ubang mga nasod Pastor Rowell nga di nagasunod ni atong Facebook. Ikaw siguro ang una Pastor Rowell. Okay, salamat Pastor Fred. Akong gitimbaya de atong mga kaigsuonan sa laing nasod, no, nga nagasunod nini atong programa. Akong unahon ang atong mga kaparintihan diya sa Las Vegas, Nevada, no. Nagapaminaw po sila Pastor Fred. Yes, mayong buntag. Yes. Sa LA pod mga partidos, no, taga paminaw pod sila. Ingon usab akong gitimbaya di ay si Timaymay og siyang Rudy diya sa Missouri. Oh. Yes, og si Inday Marlene uban sa iyang pamilya, no. Nagapamati pod sila Pastor. Yes, Pastor. Yes, napasiro ka Pastor Ruel? Atong listeners po dahil sa Canada, Pastor, no? Okay. Si katoy imong teacher nga si Sir Anyuber, Sir yes. Anyuber, si Eden. Ug si Eden, no? Mayong adlaw kaninyong tanan, no? Yes, nagapaminaw. Wala kami nahibalo kung sang orasa kamo din ha, busa kamo na makasabot, no? Mayong adlaw na lang ang among ginasulti kaninyo, no? Okay.
So sa Asia na po ta Pastor. Sige, unahi Pastor Ruel. Atong gitimbaya usab di ay sa diri sa Asia nagapaminaw nato diri sa Japan. Constant yun kay sila nagapaminaw nato si Brad Ian, no? Rolo Rata, si Ira, ingon yes. sab si Jerwel Yes, mayong adlaw kaninyong tanan. ay magpaminaw pod, no? Okay, Pastor, kinsa pa itong nasa Thailand na to? Sa Thailand, kay Grace Tagaylo o kay Bon Castañeda, mayong adlaw kaninyo. Ingon man sa Singapore, kay Chelo Tambi, no? O kay Pastor Nunoy Arsinas di ay sa kay Amerika Tan, po, oo. no? Yes, mayong kaadlawon kaninyo diha, Pastor Nunoy Arsinas. Then, anhin kita sa Luzon, Pastor Ruel, sa akong mga paryente usab kay Elisio Cabigin and family, no? Bago lang kami nagsuginlanay atong siguro mga 2 nights ago o nagapasalamat ako nga nagasunod usab sila sa atong programa, Pastor Ruel. Yes. Apil na sa iyang mga anak o bisan man gani ang iyang mga bilas o apo, no? So mayong hapon kaninyong tanan diha kay Brad Ili o sa imong mga parente, Pastor Well, mga Abanis family Yes, so diha usab sa Manila, no? Manila sa Caloocan, I mean sa Bulacan o sa Tanay Rizal, no? Yes. Og padulong kita diri sa Visayas, gikan kay Inday Likigan, mga Galyo family diha sa Cebu Yes. o sa Tacloban usab, no? Ug sa ubang mga dapit, sa tanang mga dapit nga di nagkasunod ni atong programa, magaingon kami kaninyong tanan nga mayong hapon, no? Yes. Akong ginatimbaya di ay ang mga loyal nga mga listeners ni ining atong station, Pastor Fred, People's Radio 97.7 FM. No, under sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, no? Salamat ni ining programa nga maoy nag-gi-channel po sa Ginoo, no? Nga baka sibya kita sa mayong balita sa o mapulong sa Ginoo, mga kaigsuunan kung asa man hiabot ining programa, kung asa man mong dapita karon, abo parte sa Davao del Norte, Davao de Oro o moabot din ni Pastor sa Davao City po, no? Yes, so No? Partly motuyok kini siya ngadto sa mura, ang Buda, padulong sa Cotabato. so mukuan din ni Muagi District 3, no? O Yeah, mulahos po dito sa District 2. mm, So, mga kaigsunan, asa man mong dapita karon iabot ning programa, mayong udto, mayong hapon kaninyo. Pastor, yes, sila maayong pa hapon. kainalimtan, no? Maayong hapon sa tanan gyud, no. Well, kay Sister Beth day, no, permanente gini siyang makalimtan na to, Pastor Well, Sister Beth Telos pod, mayong hapon, Sister Beth, no. Doon lang kayo na siya diri, Pastor Well, kay Nara nara na na siya sa samal, lasang. salang. Lasang lang, Lasang. no. Pero usahay makalimtan na to tungod sa kaduol, murag wa kay tabagunahon na sa duol, no. Oo. Mayong hapon. Mutabok ta sa isla, Pastor. Sige, Pastor Dito Well. sa Samal area, no? Dito sa Tugwak, Libuak, Babak Island, Garden City of Samal or gitawag og Igakos. Igakos, no? oh. Island, Garden City of Samal. Atong timbayaon day atong kaigsuunan diha sa Libuak, mga Umaga family, Bikoy family o Lutang family. Mga kaigsuunan, I hope nga nakatune in mo karon, mayong hapon kaninyo. Miss na mo kay namo ni Pastor Freddy. Karon Yes, yung yes. tuiga bulan na ang sumad sa lockdown, no? March gyud Pastor Fred. Marso 16, Marso 14 ito nagsugod, Oo. Pastor Well, Last- 16 ba? Oo. Mm. So 1 year na kitang nagkakita-anay. Ay si Pastor Fred nakalusot og kaisa dito pero gidakop siya sa pagbalik niya diri sa Gibara ko din sa pagtabok niya diri balik Davao. Abi na no? kog di ko buhian na to, no, mga igsoon. Pero salamat sa Ginoo nga naman gid kitay kuan po, nampot kitay mga essential nga trabaho gyud, no. Oo. Salamat sa Ginoo nga ginatugutan ta, no. Yes. Well, Pastor Well, asa na ta, Pastor Well? Bueno, si Pastor Jong, no? Naapil na ba na to? Humana. Okay. Humana si Jongjong. Okay. Sa dili pa ta magsugod Pastor Fred, no? Doon na ba tay panag-awit? Yes, para sa ano sige prepare niyo? Atong kantahon ang itugyan ko ang tanan kang Hesus, no?
ang kinabuhi ko. Usundon ko ikaw, ikaw ang nagpuyong ng kinabuhi ko. Ang matuod yun nga Diyos o Hari ko. Ang kinabuhi ko, alam ng Diyos kanimo, sa laog mga bisyo, dinis sa likway ko. Itugyan ko, Jesus, ang kinabuhi ko. Usundon ko ikaw, ikaw nga nagpuyong ng kinabuhi ko. Ang matuod yun nga Diyos o Hari ko. Karoon akong ihalay, puso ko ang talento, iya mga oras sa kahimayaan mo. Itugyan ko, Jesus, ang kinabuhi ko. Usundon ko ikaw, ikaw nga nagpuyong ng kinabuhi ko. Ang matuod yun nga Diyos o Hari ko. Itugyan ko, Jesus, ang kinabuhi ko. Usundon ko ikaw, ikaw nga nagpuyong ng kinabuhi ko. Ang matuod yun nga Diyos o Hari ko. Ikaw nga nagpuyong ng kinabuhi ko. Ang matuod yun nga Diyos o Hari ko. Ang matuod yun nga Diyos o Hari ko. Amen. Kanindota sa mong awit, Pastor, no? Yes, itugyan ko ang tanan kang Hesus, no? Well, kung napa may pipila ka nato dinha, no? Kaninyo dinha, no? Nga wala pa gyud nahurot o tugyan ang inyong kinabuhi kang Kristo Jesus. Hinumduman nato mga kaigsunan nga kung naay reservation nga gamay dinha, Kanang ka-hold back pas kalibutan, Oo, Pastor, ba? kanang gagunit dinha, mao gyud nay maka gitawag nato pa-disqualified sa atong mga buluhaton, Pastor Yes, Ruben. oo. Kay gusto mong gud sa Dios nga 100% gyud mahatag nato ang tanan sa Ginoo. Yes. Muna nga, sa pag full gear diya sa Ginoo, Pastor, kanang mga excess baggage, Labay gyud na. i-drop gina. No? Drop gyud na, no? Di jud ka makabuylo nga to sa unahan kung napay naghawid nimo nining kalibutan na, kung Yes. ang kalibutan imuha pang gihigugma pag-ayo sa imong kinabuhi na bisan pag unsaon nimo pangalagad sa Ginoo, dili gyud madawat sa tubangan sa Dios. Yes. Kaya ang madawat sa Dios kadto lang gyud nakita niya nga usa ka magtotoo nga totally surrender Oo. sa Ginoo. Kanang gitawag nato paristimi, Pastor Will, sa Aristo, Griego. Yes. Yes, paristimi nga total surrender, no? Yes, nindot ka na nga subject. Basta ko sa imong word of encouragement sa atong igsoon, Pastor, nga niyo kag stete. Yeah. State, yeah, gikuha ka na sa 1 Corinthians 15:58, no? Nga nagahisgot ka na mahitungod sa stand
firm, no? Yes. Barog kita nga maligon diya sa Ginoo. Di kita magpailad ning kalibutan na. Unsa man ning kalibutan na, biyaan naman nato ning tanan. Nya natanan diri nga mga gitawag nato deceitful nga mga butang nga gipakita sa atong kaaway nga kanato arong malingla kita, malipat kita sa imbis mga lagad kita sa Dios, mo divert kita sa mga kalibutan ng butang. Yes. Na mga kaigsunan, mga kahigalaan, dili ta magpailad sa atong kaaway. Nahibalo kita nga mangingilad gid siya, nahibalo kita nga bakakon siya. So kay nahibalo naman ta, dili ta dapat magpailad, dili ta dapat magmutuo sa iyang mga bakak. No? Oo. So Pastor Ruel, nakaikasulti siguro Pastor Ruel. Mao na nga sa pagpangalagad sa Ginoo karon, redeeming the time na kita. No? Yes, oo. Dili na to usikan ang panahon. Moment by moment, Yes. importante sa mata sa Diyos. Manigingon nga making the most of your time Because the days are evil. because the days are evil. Now, what makes the days evil, Pastor Ruel? No? Atong nakita din, nganong gitawag siya, because the days are evil. Tungod kay ang kadaadlaw sa atong kinabuhi, daghan kay ang distortion sa atong kinabuhi. Oo. Nga unta, magapangalagad kita sa Diyos, pero daghan kayong pamaagi nga diin, lipaton kita sa atong kaaway nga. Kuya kay si Satanas badagang kay siya mga multicolors ba nga Yes. attractive kay maka-attract sa imo ba? Tinuod Nga ka na. ma-sidetrack ka. Tinuod yun ka na. No? Sidetrack ka sa plano sa Dios sa imong So, kinabuhi. kung dili ka naka-fulger o wala ka na puno sa doktrina sa imuhang kalag, posible yun, Ma-divert ka. dalagid ka dito, Labi na Pastor. gyud sa mga Kristiyanon nga walay proper intake sa Word of God. Nya dili equip sa Word of God. Dali ra jud kayo malingla. Tinuod yun ka na, Pastor Rowell, no? Ang pagkalingla sa tao, dali lang yun kayo. Yes. So, nagkinahanglan siya og pulong sa Dios nga ma-neutralize na to ang mga deceitful act, deceitful plan sa atong kaaway, Pastor Rowell. yes. Kasi ang ihang scheme ang God, kuwang kayo kanang attractive kayo sa mga tao, Pastor Rowell. Very attractive sa mga mata sa tao, sa madunggan sa tao. Very attractive kayo ang pamagi sa atong kaaway. Nya kung wa kay pundasyon sa pulong sa Ginoo, Wala mo sabay gyud ka, Ben. sabay jud ka sa kalibutan. O murag ang sulog yun ba, ang kakusog sa sulog sa baha, madala kay gyud. Yes. Kung Madala wala kay foundation, wala Well, kay strong foundation. Ang tendency niya maka-compromise jud ka. Yes, mo nang termino, mo compromise gyud ang tao. Oh. Tinod ka na, Pastor Rowell? Compromise ka. Well, Okay. So, nindot kayo nga pagtulunan na, Pastor. Okay, Pastor, sa pagsugod sa ato ang pagtuon karon, ako kang hangyoon sa pagampo. sige, mag-aampo ta mga kaigsunan, atong itugyan kining atong buluhaton sa ato ang gamhanan nga Dios. Yes. Para nga siya magapanalangin ka nato o nga diin ang ihang pulong mahimong atong ma-absorb, Oo. masabtan through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Yes. Okay, mag-aampo kita. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon na usab nga imong gihatag nga kanamo nga diin kami adunay opportunity sa pangalagad kanimo pinagi sa pagtudlo sa imong pulong. We pray Heavenly Father nga diin ikaw magagamit sa yanong nga paagi nining imong mga yanong alagad Pastor Ruel, kanako, kay DJ Well, bisan man kay Gister, kay Nanti. We pray Heavenly Father nga diin mahimaya ang imong ngalan bisan man ining among pagabuhaton karon. Salamat sa kaalam nga imong ihatag kanamo ni Pastor Ruel og dugang kusog, kalabtik sa among mga pangisip. Ug salamat Father God, nga kining tanan maghatag lamang og paghimaya nga kanimo. Yes, Ginatugyan ako ang tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Amen. Kaya ang pulong sa Dios buhi og dagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab o modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan o kauyukan o mugtungkad sa mga nahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Bueno mga kaigsunan, balik kita sa atong pagtulunan nga gibiyaan sa milabay nga Sabado. Hisgot yapon mi ni Pastor Fedi sa Revelation 21. Yes. Yo, nagahisgot ka na sa New Jerusalem and the eternal state. Kining atong pagtulunan igsuon nindot kayo ni kay amo jud ni nga
Unsay tawag ni nga pagtuon pastor? Exegesis kini siya, no? O gikuan gyud nato ni kanang Word for word for word. word. Nindot kay ni mga kaigsunan kung naa kamo yung mga Biblia diha, ballpen o notebook kay para masulat ninyo unsa gyay kahulugan ining mga bersikulo nga among pagbatbaton karon ni Pastor Freddy. Sa milabay nga Sabado atong gibiyaan mga igsoon ang Revelation 21:1 nagaisgod kato sa new heaven and the new earth. Nya ang Revelation 21 verse 2 nagaisgod sa New Jerusalem coming down out of heaven. Nya ang Revelation 21 chapter 21 verse 3 nagaisgod kato sa some of the conditions of eternity. Nya ang Revelation 21 verse 4 ato putong gibiyaan sa milabay nga Sabado. Nya ang Revelation 21 verse 5 nga nagahisgot sa Christ now speaks to John. Nya ang Revelation 21 verse 6. Nya ang Revelation 21 verse 7 nga nagahisgot nga the saved in eternity. Nya ang Revelation 21 verse 8 nagahisgot sa unsaved in eternity. Nya ang Revelation 21 verse 9 nagahisgot kato sa the angel in going to show us in a city. Unya gibiano sab nato ang Revelation 21 verse 5 nga nagahisgot Christ now speaks to John. Nya ang Revelation 21 verse 6 niabot na punta sa atong gibiyaan yun niabot pa data sa Revelation 21 verse 7 nga nagahisgot the saved in eternity. Nya Revelation 21 verse 9 nagahisgot siya the angel is going to show us a city, no? O last Sunday si Pastor Freddy niabot na siya diri sa Revelation 21 verse 10 nga nagahisgot siya sa the beginning of the tour. Murag gipahinay-hinay na ta Pastor Fred og pakita unsa gyud ang naa sa New Jerusalem. Yes, Oo. tinod ka na, Pastor Karon, Arwel. padayon ni Pastor Freddy, i-describe, mga igsoon, i-picture out yun ni karong adlaw, unsa yun ng New Jerusalem. So karon, padayon ni Pastor Freddy, ang Revelation 21 verse 11, nga naghaisud ka na sa the glory of the satellite city. Pag kanindot ni, wala ni kuan dito, wala na electricity dito, wala na solar dito. Yes, Atong paminawon si Pastor Freddy karon, kinsa may gadagdan ag ining lugar ha. No? Yes, atong pagabasahon ang Revelation 21:11. Yes, Pastor Fred. Yes, New Jerusalem is described having the glory of God Shekinah glory, and her light. New Jerusalem, the light required to see. Was like unto the stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Wow. What do we learn from Number- this verse? Yes, number 1. The first thing that John saw was the glory of God. Yes, wow. Number 2. The glory of the New Jerusalem is her light. Wow. Number 3. The glory of God indicates the presence of the Shekinah glory. Yes. Number 4. Shekinah glory is the Hebrew name given to the presence of God dwelling on the earth. Now, Yes. ito makita din no? Upat kini siya. The first thing that John saw was the glory of God. Tinod ka na. Mga kaigsona, no? Siguro, kamo, paluya-luya lang mo din ha, no? O kaha, siguro, relax lang mo din ha, no? But to tell you frankly, someday, sa dihang magabalik na si Kristo Jesus, sa dihang makita na nato ang iyang himaya, no? Niyan ang panahon na you will get surprised. Ug unsa ang imong expectation karon sa pagatubang nato kang Kristo Jesus, niyan ang panahon na, no? The same what John the Beloved saw, no? When he saw the glory of God, no? Sa Revelation pa lang ni siya dito siya sa isla sa Patmos, Pastor Rowell. Yes, yes.
Makaana ka, dili basta-basta niya ng panahon na o ang atong expectation karon layo ra kayo pag-abot niya ng panahon na Pastor Ruel, no? Layo ra gyud kayo. Sa diyang makita nato face to face si Jesus Christ. Now, the glory of the New Jerusalem is her light, no? Atong makita din ha, ang danag sa New Jerusalem, mao ang kahayag ni Kristo Jesus. Nga din, wala na kita magkinahanglan og adlaw niya na tungod kay ang kahayag ni Kristo Jesus. Siya na mismo. Yes, mudanag na ngadto sa tanang mga tao. And then the glory of God indicates the presence of the Shekinah glory. Shekinah glory. It talks about the Lord Jesus Christ. Shekinah glory is the Hebrew name given to the presence of God dwelling on earth, no? Yes. Mao kini, no? Makita ang himaya sa Dios, ang kahayag sa Dios diha sa mga katawhan sa kalibutan. Nawanhi kita karon, Pastor Will, sa the walls and gates are described in Revelation 21:12 to 14. So, nagka-trailing na kayo, no? Yes, padulong na kita nga sa gates, Pastor Will, no? Nakasulod na ta sa gates. Oh, yes. Revelation 21 verse 12. A description of the New Jerusalem is continued. This is the New Jerusalem, not heaven. And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels. The New Jerusalem probably as a ceremonial guards. And names written thereon. Read on for the names, one name on each of the 12 gates. Which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Yes, kinsa man na sila. There are the names that appears on the gates. One name on each gates. Kuya, ano? Matag gates na ay pangalan. Yes, Kinsa man na yes. sila. Si Levi, si Judah, Reuben, Joseph, Benjamin, Dan, Naphtali, Asher, Gad, Simeons, Issachar, o Zebulon. Now, atong nakita din ni Pastor Ruel, Naadyo yung pangalan. ang Zebulon. ang New Jerusalem aduna siya 12 Gates. gates og mataganghaan niya na Pastor Ruel na ang gitawag na tug pangalan sa 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel. Gimension na nimo tong mga pangalan, Pastor Ruel. Yes. Nawanhi kita karon sa New Jerusalem described a wall high and great, Yes. Number 2. 12 gates, there were 12 gates. Yes. Number 3. There were 12 angels at the gates. Yes. Number 4. The names are written of the gates. Number 5. The names of the gates are the names of the 12 tribes of Israel. Wow. Number 6. One name per gate. Naadyo yung pangalan, no? Naay pangalan Oo. kada ganghan. Taga-ganghaan, naadyo yung pangalan. Now, anhita karon sa Pastor Ruel. Okay. So, padayon na to, Pastor Ped. The gates of the New Ato Jerusalem, ta Pastor sa Ruel. the gates of the New Jerusalem. Makita ka na igsoon kung naaboy mga Biblia karon. Revelation 21 verse 30 na ta ha. So, atong hisgutan. On the east, Side of the New Jerusalem. 3 gates. On the north, Side of the New Jerusalem. 3 gates. On the south, That means another side of the New Jerusalem. 3 gates. And on the west, That means another side of the New Jerusalem. yes, matag gate ha, naadyoy gangaan sa ni. Mata side by side, no? Yes. So, what do we learn in this verse? The gates, no? Number 1. North side na ipangalan si Dan, Asher o si Naphtali. Number 2. Sa east side, ang pangalan dito sa gate si Judah, Issachar o Zebulon. Number 3. Zebulon. Number 3. Number 3, south side, Reuben, Simeon o si Gad. And then number 4. West side, Ephraim, Manasseh o Benjamin. Yes. Wiyaw kayo, no? Nagyo'y pangalan sa mata gates, no? Sa north side, east side, south side, o west side. Nagyo'y mga pangalan dito. Tulo-tulo ka mga pangalan. Okay, ito nakita karon sa Revelation 21 verse 14. Nagaisgot kanis the wall of the New Jerusalem. And the wall of the city That means the New Jerusalem. had 12 foundations. That means the walls go up above the ground, but the foundations go down into the ground. Yes, and in them
the names of the 12 apostles. Corrections on them, the 12 foundations is written. It is assumed that Judas' name will not appear. Yes. The name of the 12 apostles is not given, whether Matthias or Acts 1:26 or the apostle Paul, Yes. belonging to Christ. Belong to tribe. What do we learn? Number 1. The wall will have 12 foundations. Number 2. The names of the 12 apostles appear on the foundations. Number 3. One name per foundation. Okay, so padayon Pastor Well. So, one name per foundation. 12 ni sila mga igsoon. So, kinsa man na sila mga pangalan. Una, si Peter, Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Bartolomeo. Thomas, Matthew, James, Thaddeus, Simon, and last but not the least, sige sa ganit, Si Apostle Paul. Unsay niya unsay statement ni Apostle Paul, pastor? Yung siya nga, Nakasingit yun siya, Oh. Pastor Well. dili daw siya ang taangayan, no? Yeah, tinood mga kaigsunan, si Apostol Pablo Manggod, unique kayo ang iyang pagka-apostolis. Tungod kay wala siya napili nitong panahon nga nagaministry si Jesus Christ, no? Yes. Ang iyang pagkapili, kuan Pastor Well, unique kayo. Unique kayo. Dili itong pareha tong 12 ka apostles apil si Judas nga nagumanuban sila sa ministry ni Jesus Christ. Yes. Apon si Apostol Pablo, unique to kay ang ihang purpose ato Pastor Will mo ang pag-persecute sa mga magtotoo sa Damascus. Yes, yes. Pero samtang nagpadulong siya sa Damascus, sa dalan sa Damascus, Siya tagbuan niyang Ginoo. yes, ang Dios nagpakita kaniya Yes. ug nakigistorya kaniya. Oo. Atong nakita din ha, sumala sa kasaysayan, especially sa conversion ni Apostol Pablo, atong nakita din ha, Pastor Rowell, nga natumba na si Apostol Pablo di Pastor Rowell, pagkakita niya kang Kristo Jesus, og nabutangan og kaliskis pagani ang iyang mata, og nahimo siyang nabuta, Pastor Rowell. Apan ang Dios adunay gyud katuyuan sa iyang kinabuhi. Sa dihang si Apostol Pablo nakakita kang Kristo Jesus, grabe ang pagkausap sa iyang kinabuhi, Pastor Rowell. Yo. Murag, Kuwan gyud. murag ni Yui siya, no? Oo. About face good siya, About face Pastor good. Well. Gikan sa pagtanaw niya sa kalibutan, gibiyaan yun ang kalibutan, Pastor Well. Oo. Giukas niya to. Pastor. hukas niya tanan. Ang kalibutan nga iyahang gipangalagaran kaniadto, wala gyud. Talikod gyud sa kalibutan, Pastor Well, o diha gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Yun na nabi atong kinabuhi mga igsoon, no? Sa dihang nakakaplag kita kang Kristo Jesus, ning about face biya punta Pastor Well. Oo. Pero say mulingi lang tas likod Pastor Well, no? Mo siplat-siplat tas kalibutan sa likod na to Pastor Well ba, no? Oo. Pero si Apostle Paul wala gyud. When he about face, wala na gyud, nabuang. No turning back. Wala, nabuang na daw siya kang Kristo Jesus, Pastor Well. Kaya okay, no? Oh, sumala pa sa 1 Corinthians 14, wala. Kuha na gyud. Totally surrender good. Kanang nabuang ka kang Kristo Jesus, Pastor Well. Bukat na kayo na Bukat na statement. kayo na siya nga statement. Buti pasabot nga, bisan pag kung sinihitabo din ha, Kristo na gyud ang imuhang gihuna-una sa imong kinabuhi. Oo. No? Mao ka na ang gitawag na tog pinaka-unique kayo nga nahitabo kang Apostol Pablo. O gani ato nakita si Apostol Pablo, Pastor Well, no? Sa dihang nagapangalagad siya sa Ginoo, dili man nato ingon nga ikumpara siya sa ubang apostles, no? Wala, no? Pero ato nakita nga ang iyang trabaho, Pastor Well, after his conversion, siya ang nakasulat sa 13 apostles, Yes. Kuyaw ka. 13 epistles. Una, Oh, pagsugod na sa pastor sa ano, from Romans to Philemon, Oh, tinuod. siya nagsulat ana. Wapay labot na sa Hebrews kung Hebrews gani. siya ba, Oo. no? Ingon sa mga Bible scholar, Murag siya pod. Oo, Kay kasi anon man. ang way of writing, murag pareha gyapon. Tinuod ka na. Unya gawas pa niya na Pastor Rowell, ang missionary journeys ni Apostol Pablo niabot yung upat. Yes. Niya kanindutan pastor, ang ginagrabihan pa gyud kay ang mystery doctrine sa church age. Gireveal siya. Siya ha? gyud siya reveal. Oh, gani ang mga apostoles gani nga sila ni Peter na matud pa nila pagkalalom nining pagtulunanan ni
ni Apostol Pablo. Gi-admitar gina ni Peter, Pastor? Pedro, sa 2 Peter 3, no? Dito sa unahan nga mga bersikulo. Sa ito, termino niya, mga lalom, mga Mga pagtulungan. lalom, the deep things of God, no? So, mga lalom nga mga butang, pagtulunan sa Diyos. Yes. Kung atong tanawon, Pastor Ruel, no? Iwit siya nga apostoles, pero ang iyang performance, Pastor Ruel, murag number 1 pag ano, no? Ngano nga number 1 man, kay one-on-one sila ni Jesus Christ sa Arabian Desert Oh, for 3 years. yeah, kita nato sa Galatians, Oh. Pastor Ruel, no? Kanang Ang nagtudlo sa iya mismo, si Kristo Jesus. Kristo Jesus. He is 3 years in the seminary, no? Mo nang pagkita nila sa Apostoles. ubang apostolis, nahingang nga sila. Oh, nya Kinsa asa magagikan. dili pa ganyan ta siya dawaton, Pastor Ruel, no, sa Oo. mga apostoles. Pero tungod lang kang Barnabas, influential po si Barnabas nitong panahon na, Pastor Ruel, Oo. no? Ngayon, matud pa niya, kinahanglan paminawan na to kining tawhanan ni. Yes, yes. Naminos la sa testimony. By the way, Pastor, napaka-isulti. Kinsa ganito gitudlo sa mga apostles? Nga si Matias Matias manunta. Nagpili sila kang Matias, pero mo lagi na tao man ang nagpili niya na. Oo. Pero ang Dahil nagpili ka Apostol Paul, si Jesus Christ yun. yun. Dito sa dalan sa Damascus. Yes. Busa pag-abot diri sa 12 foundation mga pangalan, dili maapil si Matias. Yes. Kay pinili lang siya tao. Mhm. Ang tinuod yun nga pinili nga to ni Kristo Jesus si Apostle Paul yun. Yes. Now, ngayon ta, oy, kuan man, dili man gyud siya ingon nga nagmanumano og uban kay Jesus Christ. Lagi kay naulahi man siya, no? Yes. Pero atong nakita, personally, na-meet gyud niya si Jesus Christ. Yes. O gani, atong nakita din na Pastor Ruel, natumba pa siya Yes. sa iyang conversion. Mo ingon sa number 4, Pastor Ped. Paul is the 12 apostles according to 1 Corinthians 15, Yes. 7 to 10. Ingon diri sa verse 7, then he, Jesus, appeared to James, then to all the apostles, 8, and last of all, as to one untimely born. He appeared to me also. Verse 9, Uh-huh. for I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God, 10, but by the grace of God I am what I am. And His grace towards me did not prove vain. But I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Tinuod ka na, Pastor Ruel, Kuya no? ang statement ni Apostol Paul, no? Nakita niyo, Pastor, ang humility ba? Humility, no? Oh. Makita nimo ang humility ni Apostle Paul. Nga, yes, tinuod man yun, no? Kung atong tanawon, si Jesus Christ nagpakita sa iya. And He, Jesus Christ, appeared to James, then to all the apostles, and at last, to the untimely born. Kinsa man nang isgutan diri untimely born, Pastor Ruel? Apostle Paul. No, atong kita, wala magdaham si Apostol Pablo nini nga mahimugso siya sa espirituhanong bahin sa pagkinabuhi. Nga, murag, alang ni sure niya, ako biyatig pamatay ni mga Oo, tinuod na. Kristohanon. O gawas pa niya na atong nakita si Apostol Pablo katong pang Esteban. Isa siya ato nga nagpapatay kang Esteban, no? O daghan pa mga sugo sa gitawag natog kasi niadtong panahon na murag sugo man to sa relihiyon pud gud sa iya Pastor Ruel, no? Yes. So basta relihiyon gani, di gid basta-basta, no? So atong nakita masinugtanon si Apostol Pablo niadto. Yes. Pero mo lagi na sa dihang miabot ang tinuod nga conversion kay Apostol Pablo. Dili basta-basta gihimo pa siyang apostol. Yes. Pero sa verse 9 matud pa din himingi siya, for I am the least of the apostles. Gidawat niya Apostol Gidawat Ruel, gid no? niya. Kaya tinuod man gyud siya man gyud ang pinaka kung gawas niya na nga ulahi pagid siya, no? And then matud pa niya, I'm not fit to be called an apostle. Dili daw siya ang ngayon nga pagkatawgon og apostoles because I persecuted the church of God. Pero unsay nahitabo, verse 10, but by the grace of God, Yes. I am what I am. Naunsa gani ang grace, Pastor Ruel? God's provision. Yeah, tinuod na. Tungod sa grasya sa Dios, hatag sa Dios, ang kaluwasan hatag mangud sa Dios. Tungod sa hatag sa Dios ngadto kang Apostol Pablo matud pa niya, I am what I am. Naangayan siya. Oh.
Murag in a way po sa atong Christian sa ato ang salvation pastor no. Nga dili gud ta angayan Di man kita angayan, Pastor Well. pero Kita man tungod sa tanan. grasya sa Dios. Kita man tanan sa tibok kalibutan. Yes. Wa man kita angay. Kay kaliwat man kita ni Satanas. Yes. Ang atong kinaiya, kang Satanas man gid nga kinaiya, Pastor Well, Oo. no? Pero tungod sa grasya sa Dios, nagapasalamat kita. Oo. Gibutangan kita og positional righteousness sa atong kinabuhi sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus. Busa ning hinahinay nag usob ang atong kinabuhi. Yes. Di man kita gusto mo kita mo talikod, Pastor Rowel, no? Pero mong lili pamanagita sa kalibutan, Pastor Rowel, no? Oo. Napamantay kahangawa sa kalibutan, no? Pero once nga magatubo kita sa pagkahamtong, mo na nang moingon na kag naka-full gear na, Pastor Rowel. Full gear na gyud. Full gear na. Nagpasabot nga tudo-tudo na yun eh. Nakahunat na ba? The word full gear pastor kanang dili na gyud kailangan tuguon pa ka ba? Tinood Oo. ka na. Nya, Kung dili gasubay na gyud ka unsay ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. builo na lang ang dagan, Pastor Will, ang full gear sa sakyanan. Oh, yes. Nakakinta na. No? Kinta na jud no. Nagpasabutan na nga, wa na ilingi-ilingi sa mga butang nga kalibutan, Yes, no? oo. Nagpasabot nga, tudo-tudo na tayo ni, no? The word nakainomdom ko ng full gear pastor Oho. nga patong naganapa ko sa akong pagpanrabaho. Oo. Pag mabot na gani mi sa boundary sa kutab gitawag og sock sergeant kay mo entering nami sa boundary sa Cotabato City. Mo check nami sa among radiator, sa among mga ligid. Kay once nga makaabot na ka sa naog na ka ng boundary sa tulay, so sakop na sa Cotabato, delikado na nga lugar. Wa na jud nay hunungay pastor. Full gear na gin mo na. Wa nay hulungay, nakasira tanan ng mga purtahan. Wala full gear inana ang siya tawagan na. Ang na picture na Ang picture dagan sa inyo, sakyanan, full gear na, no? So, pero ang atua din sa Christian life pod in a way nga once nga committed niyo ka sa bulaton sa Ginoo kana mga excess baggage na naa sa imong Yes. imo na gina siyang i-drop aron ka unsa buhilo kana na jud ka. unsa kana mga excess baggage nato, no? Nga naman gyud nga bugat pa man gyud kaayo nato nga itugyan ang tanan sa Ginoo, Pastor Well, no? Mo ni gyud pastor basta the more nga mag-positive ka sa bulaton sa Ginoo magkales ang imong attraction sa kalibutan. Oho. So atong nakita diha, Pastor Well, no? Atong nakita sa Christian way of life biday, Pastor Well, ang pinaka-importante ang pulong sa Dios. Oo. Doktrina gid ay. Yes. Kasi ang doktrina man god mao man gid ni siya ang magpadasig nato, Pastor Well. Dili man gid ingon nga kasi usahay busy kita sa trabaho nato, no? Nya nagunahon na kita nga ang atong trabaho okay na nangalagad na ta sa Ginoo niya na. Yes. Na hinumdum man nato mga igsoon nga adunay sistema ang pagpangalagad sa Dios. Doctrine first, no? Yes. Kasi dili man ka pwede maka-yield kung wala kay doctrine. Oo. Dili ka pwede makasunod sa giya sa Balangin Espiritu kung walay doktrina ang imuhang ulo, no? Sa right lobe of the mentality. Mo nang dapat daghang mga doktrina dinha, na diha mga problem solving device, na dinha ang gitawag nato mga grace orientation, gitawag nato mga eight gates of the palace, nga dapat masabtan nato para siya. Mao ka na siya mga galamiton sa atong kalag, Pastor Rowel. Yes. Nga diin magmadaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Especially ka ng problem solving device. Devices, oh. Yes. Kung wala kay problem solving device nga doktrina, unsa man nimo pagsulbad sa mga problema? Igo ka lang muhilak dayon, Pastor Rowel, sa dihang adunay mga pagsulay. Wagi ang unang mahimo nimo is human solution jud. Ngita kang solusyon pinagi sa tawhanon nga kusog. Pero kung nga kay doktrina sa imong kalag, makana kini day nga suffering na ipurpose ang Ginoo nini. Yes. So, gamit nimo ang doctrinal orientation, gamit nimo ang grace orientation, gamit nimo ang sharing the happiness of God, occupation with Christ, personal sense of destiny, na natanan nila mga solusyon sa mga problema sa kinabuhi, no? Oo. Now, kung ikaw nagkinabuhi gyud nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, kasi spirituality man gud ang gisgutan niya na, Pastor Well, di Yes. man gud ta makasunod sa kabubuton sa Dios kung dili ta spiritual. So muna nga ang gitawag natong experiential sanctification, mao kini siya ang basihanan o sistema, Pastor Well, nga makapangalagad ta sa Dios. When we are clean before God,
Kasi di na gyud magsugod ang pagpangalagad eh. Dili ka makapangalagad sa Dios kung dili ka limpyo. Yes. 100%. Now, kung saan mo nimo pagkalimpyo sa tubangan sa Dios, gamit lang sa 1 John 1:9. Kaya ang 1 John 1:9, mo'y grasya nga bersikulo nga gihatag sa Dios nga ni kanato, nga aron nga limpyo kita sa tubangan sa Dios, ug nga ang atong pagpangalagad madawat siyang tubangan. Yes. Ya, tungod niya na, 1 John 1:9, pagkahuman niya na, ang balang espiritu, magagiya na sa imuha, o sa diyang magagiya ang balang espiritu, mo yield na ka diya sa gahom sa balang espiritu. Bueno, Pastor Well, ikaw na po, Pastor Well. Muraga, Okay, salamat Pastor Fred. Okay. Adto na kita mga kaigsunan sa Revelation 21 verse 15. Okay. Nagaisgot kini ang atong gipaabot. Kay nagaisgot kini the size of New Jerusalem, Yes. the Ka- dimensions of the city. Ato ning Yes. magdamit na tani kuwaron Pastor. Aha. Mathematics. Sige, mag-mathematics sa karon, Oh. Pastor Well. So unsa gyud ay nakadako na ang New Jerusalem? No? So Sige. tun-an na to na karon. Okay, so Revelation 21 verse 15, and he One of the 7 angels that had the 7 bowls full of the 7 last plagues. that talked with me, That means talks with John the Beloved. and a golden reed, That means have a measuring device about 10 feet long. yes, to measure the wall thereof, to measure the city That means to measure the New Jerusalem. and the gates thereof, That means to measure the New Jerusalem. and the wall thereof. That means to measure the New Jerusalem. Yes. So, unsay atong matun-an nining Revelation 21:15? Number 1, An angel as a 10-foot measuring device. number 2, The angel will measure A, the city, B, the gates, C. the wall. Okay, Pastor Fred. Okay, padayon kita sa Revelation 21 verse 6. And the city, New Jerusalem, light foursquare, New Jerusalem is square. and the length is as large as the breadth, Again, it is square. and he, One of the 7 angels that had the 7 bowls full of the 7 last plague, measured the city New Jerusalem, with a reed the measuring device about 10 feet in length. 12,000 furlong. A furlong is equal to 582 feet, a total of 1,342 miles. 42 miles, often spoken of roughly as 1,500 miles. Yeah, estimated. The length and the breadth and the height of it are equal. Sabi no? Meaning a box 1,342 miles times 1,342 miles times 1,342 miles. Grabe pa sa Now, mga kaigsunan, akong nakita, dili man kayo na to kabisado ang miles diri sa tuwa tungod kay nagagamit man tag kilometer. Yes. Busa atong i-convert kini siya sa kilometers. Okay, do the math, Pastor. Atong buhaton ang mathematics diri. To convert miles to kilometers, ang formula 1,609.24 meters is Muna- equivalent to 1 miles. Okay? So, ang formula is 1,609.34 times miles divide into 1,000 equals kilometers. Now, atong tanawon, mag-start kita karon sa gitawag kasi duha kini ka numbers ang gihatag kanato, no? Ang una diri is 1,342 miles. Kini siya makita Long. for long makita kini siya sa King James version, amplified version o bisan mag New International version. Now, anhi kita sa NAS, no? Meaning, NAS, no? Sa New NAS, American no? Standard. Ang sa na Bible. NAS is estimated kini siya nga gitawag og 1,500 miles. Estimated na siya, no? Yes. Wala nagpasabot nga mali na siya kundi Rough estimate. Rough estimate siya. Pero magasugod ta sa pag-convert diri sa gitawag na tog sa King James version. Okay. Now, diri nag-ingon, nakoy conversion diri nga murag dali-dali, Pastor Robel. Okay? Atong nakita diri, no?
To convert miles to kilometers, formula 1,609.34 times miles and divide it to 1,000 is equals kilometers, no? Now, una tas King James. Yes. Now, moingon mo, nganong kinahanglan man nga mag-mathematics ta, mga kaigsuonan, mathematics gini diri, bisag kung saan to pagbasa. Di ba ni nga atong gisukod ang unsa ang New Jerusalem? Oh, para mahibaluan nato kung sa Para kadako. ma-picture out nato Base- unsa jud kadako Kasi ng magunahuna ra mo nga ang kanang New Jerusalem, mura lang nagbalay ninyo, no? Dili. Now, atong tun-an kini karon, kung sa kini kadako ang New Jerusalem, no? Dili atong nakita sa King James 1609.34 times 1342. That means money ang given sa Bible, sa Revelation 21 equals 2,159,734.28. Now, this 2,159,734.28 i-divide na to sa 1,000 equals 2,159.734.28. kalayo aday no? So morning, Pastor Will, morning kalayo ang gitawag na to, ang kadako sa New Jerusalem. 2,159, i-round up na lang nato ni siya, Pastor Will, parang sayon. Giround up na nagkuan pastor. One- 2,200. Oh, 2,000, pwede, 2,200 o 2,160, no? Oo. So, i-round up na to, 2,000 Kilometers ni pastor ha? kilometers na siya, Layo, Pastor ano? Will. Now, kung tanaw nimo ang kalayo niya, 2,159 kilometers or 2,160 kilometers, unsa ka dako ni siya, Pastor Will? Ang Pilipinas, unsa ka layo ang Pilipinas from Apari to Tawi-Tawi, Pastor Will? Perting kuha na ra gyud. Madako pas Pilipinas pastor. Pila gani ang Pilipinas, Pastor Will? Kay ang Pilipinas god kuha naman na 1,850 kilometers lang From from Apari to Tawi-Tawi. north to south. Okay. So, ato makita karon mga Unya ang New Jerusalem niabot siya kuan 2,000 2,159.734 kilometers. Now, buti pa sabot nga adunay difference nila, Pastor Ruel, kung i-minus nimo ang 2,159.734.28, i-minus nimo sa 1,850 kilometers sa Pilipinas, nagpasabot mo diferensya o siya og 309 kilometers. Dayo apagid no? Oo, 309 kilometers. Sa ito pa, mas dako pagid siya, mutaas pa siya sa Pilipinas, Taas Pastor pa siya. Ruel. Oo. Unya, kung atong tanawon kini Pastor Ruel kay kuha man ni siya, cubes man ni siya, Pastor Ruel. Oo. Ang width, ang length, ug ang height, mao kana siya kadako ang gitawag nato New Jerusalem. Dako pa kas Pilipinas pastor kay og imong tanawon ang sukod ini murag sa Pilipinas gisakop pa ang dagat. Ang dagat, Oo. no? Di ba sa tuwa sa Pilipinas Dag- ang side by side dagat pa man, Dagat dagat, pa man. na. Oo. Kaning New Jerusalem puro ni siya mala, Oo. no? Walay lapad yun ni kaya siya. O atong nakita, Pastor Ruel, ang gidakon sa Pilipinas, mulapad pa na siya nga to sa Pacific, kasi square kilometer siya kasi. Oo. So, buti pa sabot nga, ang kadako diay sa New Jerusalem nga manaog gikan sa langit, mas dako pa sa Pilipinas. Mao na nga atong gipuntarya karon mga kaigalaan, no? Mga kaigsunan. Mga igsuunan nga nagapaminaw karon, kinsay nakakita sa inyo, nakailaba mo ka ng Rubik Cubes. Oo. Ang hulagway, kabatawi mo ng Rubik Cubes, no? Kanang dulaan, Pastor Dulaan Ruel. ito nga laylay color, i-match nimo. So, mo ni ang New Jerusalem, nagahulagway sinig a cube. Okay. Ang miles niya, nag-execute sa 1,342 miles, Oho. 1,342 miles wide, 1,342 miles high. Yes, mao na siya Grabe, no? mao na ang kadako sa New Dako, Jerusalem. no? Wala wala ba mo mahibulong niya no nga manaog gikan sa langit ug ang nakapanindot niya na Pastor Ruel nanaog siya gikan sa langit gikan sa ikatulong langit apan dili siya mutug pa sa yuta Floating siya, no? floating siya Kuya, murag
pagkatanawon sa mga tao na ng panahon na, nasi sa panganod, og ang kadako niya, dako pa sa siya sa Pilipinas, Pastor Ruel. Bulandong ang kalibutan ani pastor. Tanawon? Kung diri mo patungod sa ato sa Pilipinas, Pastor Ruel, Tabunan. tabunan kita. Tabunan ang Kaya mas Pilipinas. dako man siya sa Pilipinas. Pagkano? Oo. Pero, atong nakita ka na, Pastor Ruel, dito mo guna siya, atong nakita din ha, probably dito po na siya lapit sa Jerusalem Oo. area, no? Oo. O atong nakita din ha, kana siya mao ang mahimong headquarters ni Jesus Christ sa eternal state. Kuyawa. Mo Aha. na igsoon mao jud ni ang hulagway sa New Jerusalem, no? Yes. Nya kining sukod nga atong gisgutan. Dako pa sa Pilipinas Dako pa sa na. Pilipinas. Kanang New In fact, Jerusalem. Ni sobra pa siya pastor og glato 300 plus. 309 kilometers. Grabe no. Bali, kung atong i-round off, bali 310 kilometers pa ang 309 kilometers pastor murag ni adto ko og Iligan. murag dinhig Davao og dinhig Iligan. Cagayan Kaya Iligan, no? Cagayan 200 plus madto kag Iligan. Masato is pa, kung- 90 kilometers. Kung ang Pilipinas More or naman din less. ha, Oo. dugangan pa nimo og Davao og Iligan nga biyahe, Pastor Ruel. Yes, yes. Pero kay square kilometer siya pertin dakuha gid Pwede na, na Pastor kuha. Ruel. Oo. Limang Now, gani. usay magunahon ako, Pastor Ruel ba, New Jerusalem, mao ba ka na ang gisulti diha sa Juan 14:1 nga to sa 6 nga sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Tungod kay dako man kay siya, Pastor Pertin Ruel. naghanag lawak ug mo ni Pertin hisgutan pastor. dakuha lawak na kay Oo. sayunan ka og dako pa sa Pilipinas. Pero mabitang nangutana ko, Pastor Ruel, nagpalaban ko sa katong usa ka teologya na to nga atong ginatuohan, Pastor Ruel ba. Ko unsa man gyud ning New Jerusalem, makapuyo ba ta dinhi? Mhm. Yun siya nga hinumduman nato nga ang New Jerusalem wala gisaad para sa mga magtotoo, Pastor Ruel. Kaya tuwa langit man ato, Pastor Ruel. Yes. New Haven man ang atuwa. Pero matud pa niya, apan adunay kita access nga moanhi sa New Jerusalem, tungod kay ang New Jerusalem mo ang headquarters ni Jesus Christ. Nya kay kita ba ang bride pastor? Mao gani. So munang pwede ta maka adto sa New Jerusalem og ang mga tao po sa yuta niya na, Pastor Ruel, katong mga di ba na po yung nagpabilin sa yuta, Yes. pwede po na po sila access nga makaanhag gyapon sa New Jerusalem. Yes. So, kasi eternal state na siya eh. Oo. Wala na siya katapusan nga estado, Pastor Ruel, Yes. nga matagamtaman sa mga tao niya ng panahon na. Mao ni ang nindot sa mga magtotoo pastor. Yes, oo. Pero katong wala mito kang Kristo, perting antusay nila sa ilang second death dito sa Lake of Fire. Tinuod ka na, Pastor Ruel. Now, padayon kita, Pastor Ruel. Yes. Now, diri sa Revelation 21:17 nagaingon, and he The same angel measured the wall thereof, of New Jerusalem. and 144 cubits. A cubit is about 18 inches. Total 216 feet high. According to the measure of a man. Although the measured by an angel, it is measured by man's standards. That is, of the angel, The indication is that whether measured by man or angel, the size of the New Jerusalem would be exactly the same. the same. Yes, tinod ka na, no? So, ato na nang gikumpara, no? Nga ang distansya niya, mas dako pa sa Pilipinas. Tungod kay ang Pilipinas ay 1,850 kilometers ang kataas niya. Samantalang ang New Jerusalem, nga manaog gikan sa langit, 2,159.734.28 kilometers. Yes. So, mas taas siya. Yes. Now, what do we learn? Number one, One. the angel measured the wall using a human standard of measure. Yes. Number two. This implies that angels have a different metric system from mankind. Number three. This passage is for mankind. Therefore, God uses man's standards and man's measurements. Number four. This establishes a principle of communication. Yes. A. If you are going to communicate, communicate in the language of the people. B. Communicate in a language they can understand. C. Communication of information must be related to the frame of reference belonging to the recipients. Yes. Now, padayon kita, Pastor Well. Anhi kita the beauty of the New Jerusalem. Ato nakita, Pastor Well, no? Naghisgot pagyapon siya sa
New Jerusalem. Ug unsa Yes. na pud ning gipanggamit dinhi nga mga materyales. Ganina, nagahisgot kita sa size. Sa size sa New Jerusalem. Kani atong gisgutan karon unsay gipanggamit dito nga Yes. unsay inaa dito sa New Jerusalem? Yes, hinumduman na to ang atong gisgutan, ang New Jerusalem. Ang New Jerusalem nga adunay 12 gates. Ang New Jerusalem nga adunay 12 foundations. Yes. Ang New Jerusalem ang iyang gidakon, ang size sa New Jerusalem. Mhm. Nawani nakita karon sa gitawag the beauty of New Jerusalem. O Yes. sa kagwapo kini. Unsa ka gwapo na? The construction materials of the satellite city. Wa gyud balas gipanggamit siguro dito, pastor. Wala gibalas Pastor Rowel. O walay halublak ni. Gani, samtang nagabasa ko sa Biblia, Pastor Rowel, ko wa jud ko kakita ining mga materyala ba nga gibuhat sa mga balay. Oh, mga igsoon sa New Jerusalem atong tun-an karon ang mga materials nga gipanggamit dito. Diri sa ato as kalibutan, ang materialis diri graba, bato o halublak o mga bakal. Pero kini karon ang isa-isa ni Pastor Fede o ang the materials of the gipanggamit sa New Jerusalem. Sige, atong pagasugdan, Revelation 21:18 nagaingon. And the building of the wall of it The New Jerusalem, was of jasper, Wow. and the city was pure gold, like unto clear glass. glass with a gold cast to it. Now, Kuyawa, no? what do we learn? Number 1. The wall was made of jasper. Naibalo na mo kung Unsay say jasper, pastor? Now, mawagay na, nagsigi kog basa ini, pero wadyo ko kakita ining batuha, Pastor Ruel ba? Hamiling bato, di ba? Ha. Hamili gid kay ni Pastor Ruel. Yes. Pero ambot lang, frankly speaking, wadyo ko kakita ini igsoon, ambot kamo kung nakakita naman mo in taon. Okay. Patanawa pud mi ninyo, parang may idea pud mi ini. Mo nang construction materials sa New Jerusalem, ha? Number 1, giyon ni Pastor Pedi. Pero The wall was made of jasper. Pero ang gisgutan din ni Pastor Ruel nga kuan man daw kay ni Pastor Ruel, crystal clear. Grabe, no? Kumutan-aw ka Pastor Ruel, murag maglusot-lusot imong matag tan-aw pikas og ngantos pikas Pastor Ruel. Ang grabing danag yun, Pastor. Grabing danag. Number 2. The New Jerusalem was pure gold. Wow! Diri sa una, kita gani, makakita tag 14 karat of gold, makaingon tag sinawa, eh. Pero diri sa number 2, the New Jerusalem was pure gold. Pastor Ruel, diri sa kalibutan Pastor Ruel, ilugan na tong gold Pastor Ruel. Dagha magpatay na, Pastor. Pero dito Pastor Ruel, Labi na sa minahan, Pastor. oh, Basta magsugat sila sa ilahom to, magbinakbakay ba? No? ilog sa gold. Mag-ilog kay labi ng kanang high grade na. Pero dito Diri yo, tamakan ra. walay bili ang gold dito Pastor Ruel. Yes. Imo rang tamak-tamakan ang Yeah. gold dito. The New Jerusalem was pure gid ha? Pure Pure gold. gold. Number 3. The gold of the future will be so pure that it will be translucent. Translucent, kanang Lahos-lahos. inigtanaw bitaw nimo Pastor Will, ang kahayag ni Pastor Will ba? ang- Banda-banda mo na. Magbanda-banda, murag dili nimo ma-describe Pastor Will, o unsa nang mga batuhan na Pastor Will. Kuyawa eh. Now, padayon kita, Revelation 21:19. The foundations of the walls are now described, and the foundations of the wall of the city New Jerusalem? were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, The word jasper, Pastor, is clear. yes, clear. The second sapphire, Blue, the third chalcedony, sky blue with stripes of other colors running through it. Kuyawa, no? the fourth an emerald. Emerald meaning katong green siya, green. Now, what do we learn from this verse? Yes, number 1. Remember, the wall is supported by 12 foundation, upon which foundation will be written the names of the 12 apostles. Yes, number 2. The foundation stones of the city walls will be decorated with every kind of precious gem of the future. Yes, number 3. The foundation stones, Number 1. foundation stones number 1, diamond, a superior diamond of the future. Grabe naman gipanghisgutan na to, Pastor. Di na ni basta-basta ni mga gipang construction material sa New Jerusalem. Bitaw, Pastor Ruel, ang mga tao sa kalibutan, nangandoy sa kalibutan. Pero ang nahimo ra gid nila, nagtukod ra gid sila og balay nga hinimo sa balas. Yes. Kutob ra gid sa balas. Oo. Bisan pa mga Inya gikawilihan pa, Pastor. tinuod ka na, no? Bisan man mga hari gani, tukod gyud sila og balay nga gwapo. Para sila gwapo kay lang balay walang wala Pastor Oo, Ruel. oo. Pero tinukod lag balas Pastor Ruel og Yes. simento. Oo. Samantalang dito,
precious stones tanan. Grabe, grabe So, gyud. busa mga kaigsunan, no? Dili nimo ma-describe unsa kanindot ang giplano sa Dios Yes. sa atong kinabuhi. Yes. Og niya na mo bitaw nang gitawag kana sa categories of grace, Pastor Rowell, nga gitawag surpassing grace. Surpassing Tungod kay grace. dili gid mo ma-express og unsa imong kahimtang dito sa diyang nanaw niya ikaw dito sa New Jerusalem. Og sa kuan pangat kinultian, even in my wildest dream. Dili nimo ma-imagine, Dili Pastor gyud. Rowell, no? Perting nindot tayo ka na. Now, anhi Awesome kita, God. Okay. anhi kita sa number 2, Pastor Rowell. Okay, number 2, Pastor. Foundation stone, Foundation number 2, stone number 2. sapphire, something translucent, light blue. Yes. Number 3, foundation stones number 3. Turquoise, again, translucent. Translucent. Number 4, foundation stones number 4. Emerald, translucent green with no flaws. Now, sa tinuod lang mga kaigsoon, no, kahigalaan, kining mga batuha, ambot lang lagi sa inyo, kung nakakita na mo ini. Ako, agawas lang sa gold. Nakakita ko gold. Naman ko'y gamay yung taon Kita na ko gold, Pastor, pero wala pa yung kitag pure gold. Oh, kanang 24 carats mo siguro ng pure gold, Pastor Rowell. Wapo ko, Oo. na pa may mas labaw daw, ana, Pastor. Oh, lagi? Oo. Kaya kining ako Kung kiningisgutan na to sa New Jerusalem, Pastor. Pure din. yun ni siya, Oo, pure yun siya. Wala ni siya ihalo, Pastor Rowell. Yes. Kini may halo man ni siya nga metal, Pastor Rowell. Pero mo gilak-gilak ba po siya, Pastor Rowell, oh? Pero ambot, layo ara ka ining gilaka dito, Pastor Rowell, pag dito na ta sa Okay, there's taas. kalibutan, giawayan gining gold, no? Oo. In fact, Pastor, kani mangunguot, basta makasnat sila gold nga piki sa imuha, balikan ka, Pastor. Ipakaon na sa imo. No? Inana, diri ka kuan ang kalibutan. Basta magtinanga po sila. Ipakamat dyan ang gold, no? Pero dito sa New Jerusalem, decorative lang na, Pastor. Yes, mga kaigsoon, no, hinumduman na to. Ang plano sa Dios atong kinabuhi pagkanindot yun. Yes. Dili ma-describe, dili na to ma-express someday, no. Pero karon, Pastor Rowell, naghinam-hinam na kita na, Pastor Rowell, no. Mo, Ah, mao na nga magkita mo igsuon di na kita to kawilihan ng kalibutan. Kay grabe gyud, no? Ang gisaad sa Ginoo sa tuwa. layo ra kayo. Kaya kini baya mga kaigsuonan nga nagapaminaw karon, eternidad baya jud ni. Eternity ni siya. Uloy anan nga walay katapusan. Sa'yo na kag naa ka dito, magpuyo ka nga, naunsa na ba ning kahimtangan ni nga na puros ng gilak ng kalibutan ni Pastor Rowell? Yes. Diri sa kalibutan, puros kasubanan, Mhm. puros kaguol. Yes. Yes. Pastor Rowell, murag imuha na kini, Pastor Rowell. Kuya Pastor kay murag atong oras unsay kuan naman lang gyud, no? Oo, tama. 3 minutes na napay naman, 3 minutes. Tiwasan ng 21:20, Pastor Pastor ni Rowell. ang Revelation 21:20. The fifth sardonyx, Red and white. the sixth sardius, That means reddish color. the seven chrysolite, That means golden. the eighth beryl, Say green. the nine topaz, Yellow green. the 10 chrysoprase, Chrysoprasus. Shade of green. the 11 jacinth, That means violet color. the 12 an amethyst. Commonly purple. Wow. So, What do we learn? What do we learn? Grabe ning Revelation 21:20 kay nagaisgot kinig mga bato na gyud. Number 5. Foundation stone number 5. Sardonyx. Meaning pastor unsa kina? Red and white. Red and white. Yes. Number 6. Sardius. Meaning reddish. Number 7. Chrysolite. Golden. Number 8. Beryl. Sea green. Number 9. Tupas. Kayong tupas nakadungog na ko permi ini. Nagakuha din ni ang tupas yellow green. Nakakita na kayo ni Pastor Rowell? Wala pa pero kadungog kay ko ani permi. Ako, sige kong kadungog tupas, pero apelido. Apelido nga tupas, dili ko dili, ingon ani nga ko Oo. yellow green, no, nga Yes. kanang bato, no. Number 10. Chrysoprase. That means Chrysoprasus. Chrysoprasus. chrysoprasus, no. Shade of green. Shade of green. Number 11. Jacinth.
That means violet? Yes, o kining amethyst na kadug na kupod meaning commonly purple. Purple. Yeah. Yes. Now, ito nakita din ni Pastor Well, number 4, no? Ipadala yung Pastor Well para So number 4, all of these are merely approximations because in the eternal state, these materials are all translucent and they all reflect the glory of our Lord Jesus Christ, who is the only light in the city. Wow. Sa ito pa, Pastor Well, no? Kini di ita ng mga materialis, wa mo ginato ni matagbuin hining kalibutan na, Pastor Well, no? Pero all of these are merely approximations, no? Because in the eternal state, these materials are all translucent, no? Translucent, Pastor Well, no? Mahayag din siya, no? Oo. And they all reflect the glory of our Lord Jesus Christ, Yes. who is the only light in the city. Yes. So naghiskot gyud siya may tungod sa glory gyapon kay Jesus Christ, Pastor Well. Oo. Busa atong nakita ang mga bato din ni Pastor Well, mga precious stones din ni Pastor Well, no? Pagkanindot na lang Pastor Well nga gisgutan sa mga bato nga galamito niini. Yes. Pero Pastor Well, murag wala na tay panahon, Pastor Well, no? Busa anhi kita sa atong ikaduhang programa. Oo. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, anhin na usab kita sa atong ikaduhang programa, ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Kristo. Si Kristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon kay wala bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Kristo lamang ang nagpakamatay sa krus, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato o dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayong nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy, giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan, ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto 19. Nga nagingon, nasayod kamo nga gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawadan og bili sa masasalapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bilirong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Kapan kini mao'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga seremonyas sa reliyon, apan kini nagalipat lamang sa Dios sa tao aron dili makita ang tatao klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus sa krus. Nini nagtinguha ang tao sa pagkabot og maayo aron maluwas, nagsalig sa iyang kaugalingon, pagkamatarong ug kusog. Tungod ini dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung muta na kita, luwas ka na ba? Sila motubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang unahuna mao man ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw karon, ang reliyon dili makaluwas. Ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao lamang si Jesus. Si Jesus miingon
sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodo 8:9 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi dili igasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano kaha nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30 ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nagabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo, samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab ka ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew City 21:23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo magkasulod siging harian sa langit, kundili kadto lamang ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay kini dili mao ang pamagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi dili buhat sa Dios. Unsa man day ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nagingon, kaya ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya magkabaton sa kinabuhing dayon. Ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tawo maluwas, ang pagtuo sa anak nga mao si Jesucristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manluwas nga walay sana. Ug kana mao lamang si Jesucristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa cross aron mabayaran ang tanang natong sala. Siya lamang ang atong maluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka makaulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan mo sila ni Jesus diha sa Mateo 23:27. Alaot kamo mga eskriba ug mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon sa gawas managpakita sa katahom. Apan sa sulod niini sila puno sa mga bukog sa mga patay o tanang kaugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao ug dili makatag nato sa kinabuhing dayon. Hinoon, kini nagdala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkaymulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa mga higala nga nagapaminaw karon nga nining programa. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato, kundi ang bugtong buhat lamang ni Jesus sa cross mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa tuoy na si Jesus nga imong maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nagingon, tumo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay.
Balikon nako pag-ingon. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang, ang sulbad niini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang ang maluluwas sa tao. Ang makaluwas sa tao. O kana mao lamang ang perfecto o hingpit nga buhat ni Jesucristo sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa krus. Aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Og sa unang Pedro 1:18-19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad sa aron magpagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadaan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ang Tito 3:5a usab nag-ingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidakmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala, gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya mingon natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus, diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sadan, pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga ug gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sadan ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit ug miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Diyos Amahan ug Diyos Espiritu tungod kay nahimo siyang sadan. Ang tanang sala sa katawan sa kalibutan anaa kaniya, tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga miingon siya nga dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon natapos na, titilistay. Makita kana diya sa Juan 19:30. Buti pasabot na hingpit na ug wala ni dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25 ngadto sa 26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako, dili na gayon mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kung mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayon na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako,
dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tao nga imong mahimutan, kini akong gipangayo ug ginampo, pinaagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala, kung ikaw nagampo dinhi karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Bueno mga kaigsunan, ato na kami espesyal nga awit alang kaninyo, alang sa tanan nga naka-full gear na diha, sa tanan nga gihatag na nila ang ilang tibok nga kinabuhi sa pagpangalagad sa Dios. Among patugtog na kaninyo ang awit nga naguluhan, not my will, but your will, Lord. Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do. I am willing to go whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Magatong naka-full gear na Pastor Roland. Yes. Wala naman. Okay, mga kaigsunan, wala namang yun tay panahon. Busa manamilit na kami diha kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas
4 sa hapon adlong Sabado o sa samang istasyon People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM Radio ubo sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes o sa iyang kaabag di Joel ang atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios. Manamilit na kaninyo kini ang inyo mga alagad sa kahanginan Pastor Ruel Gallo. Pastor Federico Andoy, Ang Dios magauban kanatong tanan. maayong adlaw kanatong tanan. Amping and keep safe. God bless. Kailangan kayo